Life After Prison. By Silence You. Kabanata 521. Magiging mahirap. Natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong iyon. Sabi ni Beryl. Nagtataka ako kung makakapuslit din tayo doon para makita siya nang hindi niya nalalaman. Magagawa ba iyon? Sabi ni Callum. Iyon ay isang masamang ideya. Magagalit siya pag nalaman niya. Bukod doon, paano ka naman iinom kasama siya kung hindi niya alam na nandyan ka? Ang magagawa lang natin ay mainggit kay Warren. Sabi ulit ni Horace. Gayunpaman, sinabi ni Warren sa kanila. Hihihi. Darating ang pagkakataon. Sinabi niya sa akin na mag-oorganisa siya ng kasal para makabawi sa kanyang asawa sa kanyang pagliban, at sinabi niya sa akin na imbitado tayong lahat. Gusto niyang bigyan natin ng malaking sorpresa ang kanyang asawa at ang pamilya nito. Talaga. Ang galing. Makakainuman na natin siya sa wakas. Halatang nasa sabik si Horace matapos basahin ang mensahe ni Warren. Perpekto. Kailangan nating itaas ang baso sa kanyang kasal. Hindi na hinintay ni Callum na dumating ang malaking araw. Wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon kung wala ang patnubay niya. Kapag nakapunta tayo, mag-e-enjoy akong kasama sila para sa ilang araw bago ako umalis, at isasama ko rin ang asawa niya sa pamimili. Si Beryl ay labis na natuwa. Bumalik sa Brookbourne, nakaupo si Severin sa kanyang bakuran at inalala ang sandali nang sinipsip niya ang lason mula sa hita ni Abigail. Ang kanyang puso ay bumilis ng kaunti kaysa karaniwan, na inaasahan dahil siya ay isang mahigit 20 taong gulang na binata na puno ng sigla ng kabataan. Ang ganitong mga pangyayari ay magdudulot kahit na ang isang propesyonal na doktor ay magugulo. Nang mga sandaling iyon, lumabas si Kira sa bahay at sinabi kay Severin. Sir, sinabi ng lalaking iyon kanina na sila ay ang slasher gang mula sa Cherry Dump, at nagtataka ako kung paano mo sila nagawang masaktan. Ngumiti si Severin at sinabing. Mahabang kwento, pero sa ex ko nagsimula ang lahat. Hindi ko inaasahan na ganoon pala katigas ang ulo ng boyfriend niyang si Cain. Sinira ko ang kanyang natamo at binugbog siya ng walang katuturan, pero may lakas pa rin siya ng loob na subukang gumawa ng gulo. Saglit itong pinag-isipan ni Kira at sinabing. Pero hindi naman mahalaga. Makabubuti sa slasher gang na iyon kung magpapadala siya ng sino man sa mga tauhan nila doon. Hihihi. Magagalit talaga sila kung papatayin natin ang bawat taong ipapadala nila sa ating pintuan. Ngumiti si Severin at sinabing. Natatakot akong umalis ako pagkalipas ng ilang araw. Kapag wala ako, ang kaligtasan ng aking asawa, anak ko, at pamilya ko ay may iwan sa iyong mga kamay na may kakayahan. Agad na sinabi ni Kira. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Magiging maayos din kami, at paprotektahan namin sila hanggang sa aming huling hininga. Tumanggo si Severin. Kilalang-kilala ko ang tagumpay ng lahat ng mga babae, at kahit na hindi ko alam ang eksaktong sitwasyon sa loob ng slasher gang. Sigurado akong mayroon silang 2 warrior king sa kanilang hanay. Hindi sila magpapadala ng ganoong mga tao dito sa lalong madaling panahon. Babalik ako sa lalong madaling panahon kapag tapos na ako. Nagkataon na umuwi si Diane sa mga sandaling iyon, at agad na pinuntahan ni Wendy si Severin pagkababa ng sasakyan. Sir, binugbog namin ang isang bastos na gustong manakit kay ma'am kanina. Dagdag pa ni Lily. Oo, pinagbantaan pa kami ng bastos na iyon. Siya ay lubos na kasuklam-suklam. Anong nangyari, Diane? Hindi ba dapat pipirma ka ng kontrata? Kumunat ang noo ni Severin at agad na nag-aalalang tanong kay Diane. Life After Prison. Kabanata 522. Hindi napigilan ni Diane na mapangiti nang magsimulang magpaliwanag sa kanya. Ang bagay ay, matapos marinig ang lahat mula kay Diane, kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ang Novex, sabi mo. Si Quintus iyon, hindi ba? Sumimangot si Diane at sinabing. Mahal, nag-aalala ako na magdudulot ng gulo ang mga Novak para sa mga syanahan ngayong binugbog siya ni na Wendy at Lily hanggang sa isang pulpol. Ngumiti ng mahina si Severin at sinabing. Hihihi. Mas dapat nilang malaman kaysa gawin iyon.
Kung susubukan kanilang ay bully ulit o guluhin ang mga Shanahan, sisiguraduhin kong mapapawi ang mga Novak sa Riversen. Matapos tingnan ni Lily ang sitwasyon sa villa, hindi niya maiwasang magtanong. May away ba dito? Pagkatapos ay sinabi ni Kira. Oo, isang grupo ng mga lalaki mula sa Cherry Dome ang dumating upang patayin si Sir, ngunit pinatay namin silang lahat ni Abigail. Pero nalasan si Abigail. Nagulat si Wendy at Lily sa narinig. Bakit nangyari iyon? Tanong ni Diane. Okay lang ba siya? Noon sinabi ni Kira. Huwag kang mag-alala, tinulungan na siya ni Sir at nilagyan ng pulbos na gamot ang sugat sa karayom. Maaari siyang gumaling bukas. Pagkatapos ay sinabi ni Lily. Pero kayong dalawa ay mga warrior king. Ibig bang sabihin ay napakalakas nila? Nakilala rin namin ang ilang tao mula sa Cherry Dome, ngunit lahat sila ay pinatay naming dalawa ni Wendy. Nakilala mo rin sila. Natigilan si Severin nang marinig iyon. Malamang pareho sila ng grupo ng mga tao noon. Hindi ko akalaing malalaman nila kung saan hahanapin si Diane at may pinadala rin doon. Kasunod ng maikling paghinto, medyo natatakot niyang sinabi. Natutuwa akong kasama mo sina Wendy at Lily, kung hindi, hindi ko rin kaya. Nagsisimulang isipin ni Wendy kung gaano kasama ang mga mangyayari. Ang mga tao mula sa Cherry Dome ay malamang na hindi tinanggap ni Quintes, dahil dumating sila kaagad pagkaalis ni Quintes. Alam mo ba kung sino sila at kung bakit nila tayo pinuntahan? Tumingin si Diane kay Severin at nagtanong. Pagkatapos ay sinabi ni Severin. Naaalala mo si Lucy, hindi ba? Matapos mahulog ang mga lock mula sa biyaya, pumunta siya at natagpuan ang kanyang sarili na isa pang lalaking maaasahan. Siya ay dating kaklase ko sa kolehiyo na nagngangalang Cain, at siya ay naging mayaman pagkatapos mag-abroad ilang taon na ang nakalilipas. Ang bansang pinuntahan niya ay ang Cherry Dome, kung saan siya sumali sa isang organisasyon na tinatawag na Slasher Gang. Nang marinig iyon ni Diane, galit na ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, napakalupit ni Lucy. Kahit kailan hindi mo siya tinatrato ng masama noon, pero patuloy ka pa rin niyang pinupuntirya ng walang magandang dahilan. Ngayon, sinabihan pa niya si Cain na magpadala ng mga lalaki para patayin ka. Siya ang pinakamasama. Mapait na ngumiti si Severin at sinabing, hindi naman siya ang nagudyok nito. Nakilala ko siya at si Cain noong nasa isang restaurant ako, at pareho silang nanunuya sa akin. Pagkatapos ay ipinadala ni Cain ang kanyang mga tauhan upang patayin ako, kaya sinira ko ang natamo ni Cain at binali ko rin ang isang paa niya. Sigurado akong siya ang nagpadala ng mga lalaking iyon kanina. Nakikita ko. Napapaisip tuloy ako sa sarili ko kung ano ang ginawa ko para pukawin ang mga tao ni Cherry Dome. Biglang sabi ni Diane. Lumingon si Lily kay Kira. Ang mga lalaking nakilala natin ay hindi masyadong malakas. Bakit naging pabaya si Abigail na lason ang sarili? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kira. Ang kanilang pinuno ay may medyo mataas na antas ng tagumpay. Siya ay isang level 9 Profound Master, ngunit nagawa namin siyang masaktan ng husto. Siya ay yumoko sa lupa at humingi ng awa sa amin, at nang si Abigail ay lumakad upang wakasan ang kanyang buhay, siya ay biglang naglunsad ng isang set ng mga nakatagong karayom. Kami ay nakatayo rin malapit sa kanya, at maraming karayom, kaya hindi nagawang iwasan ni Abigail ang isa sa kanila. Noon lang namin nalaman na ang mga karayom ay nilagyan ng lason. Matapos marinig iyon ni Lily, hindi niya naiwasang sabihin. Kaya ganyan ang nangyari. Kasuklam-suklam ang mga taong ito, at ang Slasher Gang ay dapat na isang mapanlinlang na organisasyong haharapin kung mayroon silang mga miyembro na level 9 Profound Masters. Life After Prison. Kabanata 523. Biglang pumasok sa isip si Diane at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at itanong kay Severin. Nasaan si Celine? Sinundan niya sina nanay at tatay para mangisda, di ba? Nakabalik na ba sila? Sa tingin mo, baka nagpadala rin ng mga tao ang Slasher Gang para manggulo sa kanila. Natigilan si Severin at agad na sinabi. Walang dapat ipag-alala, honey. Nandyan sina Bailey at Naomi para protektahan sila, kaya sigurado akong magiging maayos ang lahat. Nag-aalala pa rin si Diane.
Paano kung nagpadala sila ng ilang piling mandirigma na marunong gumamit ng mga nakatagong sandata tulad ng lumilipad na karayom? Hindi ba't mahirap iwasan ang gayong mga pag-atake, lalo na kung ang lahat ay mahuhuli ng hindi handa? Agad nilabas ni Severin ang kanyang cellphone. Huwag masyadong mag-alala. Tatawagan ko sila para tingnan. Ay dahil pa lang niya ang numero nang makita ni Kira ang isang pamilyar na Chevrolet sa kalsada sa labas. Bumalik na sila, sir. Tingnan mo, sasakyan nila ito. Iisa lang ang Chevrolet sa buong Dragon Lake Vista, at hindi na nila kailangan pang tingnan ang plaka para malaman na nakabalik na sina Maurice at Judith. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Severin sa lahat. Huwag nating sabihin sa kanila na ang mga tao ni Cherrydom ay dumating para subukan at patayin tayo. Hindi ko nais na mag-alala sila muli tungkol sa atin. Posibleng hindi sila nakatagpo ng sino man mula sa Cherrydom, dahil mas maaga silang lumabas kaysa kay Diane. Napagtanto ni Diane na may punto siya at hindi niya maiwasang tumango. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila bago tayo magbanggit ng anuman. Hindi nagtagal ay dumaan ang sasakyan sa mga tarangkahan ng Villa, at nang makalabas si Maurice, hinawakan niya ang isang balde at nakangiting sinabi. Ha. Nakakuha ako ng magandang huli ngayon, Severin. Nakahuli ako ng 2 malalaki, kaya magpipista tayo ng isda ngayong gabi. Idinagdag ni Judith. Oo, paano kung mayroon tayong nilagang isda? Dapat kasama natin kumain sina Naomi, Bailey, at ang iba pang mga babae dahil hindi natin mauubos ang lahat ng isda na nahuli ng iyong ama. Nakipagpalitan ng tingin si Severin kay Diane at Mayanhing tumango sa isa't isa. Mukhang hindi sinundan ng mga taga-Cherrydom sina Judith at Maurice. Nakangiti ring lumapit sina Bailey at Naomi. Hindi nagtagal, masayang tumakbo si Celine papunta sa kanyang mga magulang. Tatay, nanay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Severin at sinabing, kakain tayo ng isda ngayong gabi. Napakagaling ni Lolo. Nakahuli siya ng maraming malalaking isda. Tinapik-tapik ni Severin ang ulo ng batang babae at nakangiting sinabi. Ngayon na ang oras para matuto kang maglinis at kumain ng isda mula kay Lola. Masunaring tumakbo papasok si Celine matapos marinig iyon. Napatingin sina Bailey at Naomi sa buong bakuran at nakita ang mga bakas ng away na naiwan sa isang puno. Agad namang nagtanong ang una. May nangyari bang away dito? May dumating ba at nagkagulo? Tumango si Severin at sinabi kay Kira. Ipaalam sa kanilang dalawa kung ano ang nangyari, ngunit huwag sabihin ito sa aking mga magulang. Kailangan kong umalis sa isa pang 2 araw, kaya kung magpapakita ulit ang mga tao ng slasher gang, kailangan mo na lang silang patayin lahat. Huwag mong pabayaan ang sino man sa kanila. Naiintindihan. Agad namang tumango si Kira. Dinala niya sina Bailey at Naomi sa isang tabi at palihim na sinabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakahiga si Quintes sa isang kama sa isang hotel habang hinihintay ang pagdating ni Jada. Biniksan niya ang pinto nang dumating si Jada, at laking gulat niya nang makita ang bagbog nitong ilong at namamaga ang mukha kayat. Tinapan niya ang bibig niya sa takot. Quintes, anong nangyari sa'yo? Sinong bumugbog sa'yo ng ganito? Sinong maglalakas loob na magpatong ng kamay sa kanila? Life after prison. Kabanata 524. Ngumiti ng pilit si Quintes at naglakad papasok para humiga ulit sa kama. Sino pa ba? Si Diane na iyon. Malakas si Diane para bugbugin ka hanggang sa maging ganyan ka. Di ba sabi mo sumailalim ka na sa combat training dati? Kahit hindi ka ganon kagaling dapat manalo ka man lang kay Diane, di ba? Napakunot naman ang noo ni Jada nang marinig iyon. Sinabi ni Quintes. Ang kanyang mga bodyguard ang bumugbog sa akin. Siya ay lumampas sa dagat. Gusto kong makipagtulungan sa mga siyanahan sa isang proyekto, ngunit sinabi niya sa kanyang mga bodyguard na bugbugin ako. Bakit mo sila hahanapin na makaptulungan sa isang proyekto? Si Jada ay may malamig na ekspresyon habang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at galit na sinabi. Ano ang nangyayari, Quintes? Si Diane ay asawa ni Severin. Hindi ba gusto mong patayin si Severin dahil sa sama ng loob mo sa kanya?
Bakit mo gustong makipagtulungan sa mga Shanahan sa isang proyekto? Huwag mong sabihin sa akin na nagustuhan mo siya dahil maganda siya. Nagulat si Quintes. Si Jada ay isang medyo matalinong babae, at nataman na niya ang ulo sa kanyang unang hula. Buti na lang at nakaisip na siya ng palusot at agad na sinabing. Bakit ako magkaka-interes sa isang babaeng may anak na? Ang fiancé ko ay medyo sapat na, kaya walang dahilan para magkagusto ako sa kanya. Pagkasabi noon, huminto siya at umupo bago nagngangalit. Dahil sa sama ng loob ko kay Severin at sa katotohanang pinatay niya ang lahat ng walang kwentang bodyguard ko kaya naisip ko ang ideyang iyon. Gusto kong makipagkontrata sa kanya at magpadoktor ng mga dokumento para malugi ang kumpanya nila. Napakasama niya. Agad na nagngangalit si Jada at sinabing. Si Diane siguro ay may lakas ng loob na gawin iyon. Hindi ba niya alam na ikaw ang anak ng mga Novak? Ang tapang ng kanyang mga bodyguard na bugbugin ka. Sumagot si Quintes. Kailangan kong maghiganti sa kanya dahil dito. Gabi na ngayon, ngunit kapag medyo gumaling na ang mga sugat ko bukas, dadalhin ko ang aking mga elite na bodyguard sa kanilang bahay at ipapatay ang mag-asawang iyon. Saglit na nag-isip si Jada at nagtanong. Sigurado ka bang gusto mo silang patayin? Mukhang maganda ang ugnayan nila sa mga Longhorn, at sa mga Ballard mula sa Brookbourne Mansion. Ang mga Ballard ay lalong mahirap pakitunguhan. Ang iyong pamilya ay hindi magiging katugman ng mga Ballard. Lalaban ba sa atin ang mga Ballard? Kumunat ang noo ni Quintes. Hindi siya natatakot sa mga Longhorn, ngunit alam niya na ang mga Ballard ay mas malakas kaysa sa mga pamilya ng pangalawang baitang ng Riversen. Kaya't siya ay lubos na natakot nang banggitin ni Jada na ang mga Ballard ay maaaring dumating para sa Novex. Muli niyang pinag-isipan ito at nakangiting sinabi. Kung ganoon, bibisita muna ako sa Ballards bukas ng umaga. Gusto kong malaman kung maglalakas loob silang labanan tayo, kahit na sigurado akong hindi nila gagawin kung pupunta ako doon at tanungin sila tungkol dito. Bakit hindi? Tanong ni Jada na nakakunot ang noo. Hindi napigilan ni Quintes na ngumiti ng masama habang sinabing. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit mayroon akong malayong pinsan na kagagaling lang sa larangan ng digmaan kanina. Nabalitaan ko na siya ay isang junior general, at ang aming pamilya ay magho-host sa kanya kapag siya ay bumalik sa loob ng ilang araw. Sa palagay mo ba ay maglalakas loob ang mga Ballard na gawin sa amin ang anumang bagay kung ang aming pamilya ay may mga kamag-anak na ganoon? Isang junior general. Totoo ba iyon? Agad na nagningning ang mga mata ni Jada nang marinig iyon, dahil alam niya ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang junior general bilang kamag-anak. Higit sa lahat, narinig niya na ang mga junior general ay napakalakas, at sila ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, tiyak na ang mga tagapag-alaga ng Ballard ay hindi kailanman maaaring maging katugma para sa mga naturang individual. Life After Prison. Kabanata 525. Siyempre, maganda ang relasyon ko sa malayong pinsan ko mula pa noong bata pa ako. Sinabi niya sa akin na may mga bagay siyang dapat asikasuhin ngayon, ngunit bibisita siya sa amin kapag naayos na niya ang lahat. Ngumiti si Quintes at sinabing muli. Kung gayon, mabuti kung malulutas ng mga Novak ang lahat nang wala ang kanyang tulong. Kung tutuusin, hindi ko nais na magkaroon ng anumang pabor sa kanya. Natuwa si Jada dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong relasyon ang mga Novak sa ganoong tao. Mas magiging maliwanag pa ang kanyang kinabukasan kung mapapangasawa niya ang kanilang pamilya sa hinaharap. After some thought, she said again, tama ka, mas mabuting huwag mo silang problemahin kung matutulungan natin ito. Pero pinsan mo pa rin siya. Kaya kung pupunta ka sa Ballards at sabihin sa kanila na kamag-anak ka ng isang junior general, sigurado akong hindi sila maglalakas loob na tulungan si Severin. Ngumiti si Quintes at sinabing. Oo, babanggitin ko na lang ito at bibigyan ko sila ng ilang pahiwatig. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang sumulong ang pinsan ko. At saka, nakaplano na ang lahat. Kapag bumisita siya sa atin, magdaraos ang pamilya natin ng isang malaking piging para salubungin siya. Pagdating ng panahon, lahat ng iba pang matataas na klaseng pamilya at mayayamang negosyante ay tiyak na mas handang makipagtulungan sa atin sa hinaharap.
Bago makapagpatuloy si Quintes, hindi na napigilan ni Jada na hamarang. At kapag nangyari iyon, ang iyong Novax ay maaaring maging isang first-tier na pamilya sa Riversen sa loob ng susunod na 2 taon. Ang Riversen ay mas malaki kaysa sa Brookborn, at kung ang iyong pamilya ay magiging isang first-class na pamilya sa Riversen, maaari kang kumita ng malaking pera. Ang kailangan mo lang gawin ay kumuha ng higit pang mga elite na manlalaban. Maging ang mga Ballard ay hindi matatakot sa iyo pagkatapos. Matapos ang kanyang mga salita, muling ngumiti si Jada at malambing na sinabi kay Quintes. Kailangan mong protektahan ang pamilya ko kapag lumakas na ang mga Novak, okay? Nag-iisang anak na babae ako, kung tutuusin. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Mga magulang ko rin ang mga magulang mo. Niyakap ni Quintes si Jada habang sinasabi niya iyon at gustong hayaang gumala ang mga kamay sa buong katawan nito. Gayunpaman, itinulak siya ni Jada at pinandilatan siya ng mga mata. Ikaw dyan, tigre. Ano ang sinusubukan mong gawin, ha? May malaswang smirk si Quintes habang sinabing. Tara, ikakasal na tayo, anyway. Bakit ayaw mong hawakan kita? Agad namang nagpout si Jada at sinabing. Hindi ba tayo pumayag na ibibigay ko ito sa iyo sa unang gabi? Hindi pa oras. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at hindi napigil ang sabihin. Tingnan mo, kulay asol ang iyong mukha at namamaga ang iyong ilong. Hindi mo ako mahahalikan kahit papayagan kita. Masakit talaga kung gagawin mo. Hindi pa rin sumuko si Quintes at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi natin kailangang maghalikan. Bakit hindi na lang tayo bumaba sa negosyo? Kinurot ni Jada ang hita niya at sinabing. Bumaba ka sa negosyo. Baka mahihirapan kang kumain mamayang gabi. Bumaba ako para bumili ng sopas para sayo, tapos sasamahan kita sa Ballards bukas ng umaga. Nang marinig ito ni Quintes, muli siyang ngumiti at sinabing. Well, dahil balak mong sumama sa akin sa Ballard bukas ng umaga, bakit hindi ka dito matulog ngayong gabi? Nakapag-book na ako ng kwarto para sa iyo. Si Jada nakakalakad pa lang papunta sa pinto ay tumalikod at ngumiti kay Quintes. Oo naman, pero bawal mo akong hawakan kung hindi, susuntukan ko yang ilong mo. Binuksan ni Jada ang pinto at agad na lumabas. Suntukin ang ilong ko. Nanginginig si Quintes. Iniunat niya ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang namamagang ilong at agad na napangiwi sa sakit. Sa pamamagitan ng pagbabago sa paglalapat ng gamot, kahit nahamupa ang pamamaga nito, medyo halata sa itsura niya na nabugbog siya. Life After Prison. Kabanata 526. Pagkatapos ay pumunta si Quintes sa Ballard kasama si Jada upang hanapin si Zachariah. Miss Jada, ano ang nagdadala sa iyo sa akin ngayon? Tanong ni Zachariah sa kanilang dalawa pagkaupo niya. Nasa tabi niya sina Zenoa, Sheila, at ilan pang iba. Ngumiti si Jada at pagkatapos ay muling sinabi. Mr. Zachariah, ito ang aking kasintahan, si Quintes Novak. Siya ang scion ng Novax na second-tier family sa Riversen. Hello, Mr. Quintes. Naningkit ang mga mata ni Zachariah nang marinig iyon. Kung tutuusin, ang mga pangalawang tier na pamilya mula sa Riversen ay hindi kapani-pani walang maimpluwensya, at sila ay mas malakas kaysa sa mga pamilya sa unang antas sa Brookborn. Bagamat ilang paraan pa rin sila mula sa pagiging kapantay ng Brookborn Mansion, ang mga puwersa mula sa Riversen ay hindi dapat baliwalain. Ang una niyang hula kung bakit dinala ni Jada si Quintes ay naghahanap sila ng pakikipagtulungan sa mga Ballard. Pagkatapos ng lahat, si Valerian ay naghapunan sa kanilang bahay 2 araw lamang ang nakalipas, at lahat ay optimistic tungkol sa mga prospect ng Brookborn Mansion. Hindi siya natakot sa pagbangon ng mga siyanahan dahil alam niya na si Severin ay isang pambihirang individual na ang lakas ay nalampasan ng Profound Master. Bukod sa pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Valerian, si Severin din ang tunay na pinuno ng Draco Hall. Hindi niya mapigilan ang pagbangon ni Severin kung iyon ang sinadya ni Severin. Ang tanging magagawa niya ay tingnan ang magagandang libro ni Severin at tiyakin na ang kanyang anak na babae ay may magandang relasyon sa kanya. Kung ang mga siyanahan ay maaaring maging in-laws sa Ballards, wala nang dapat ikatakot ang huli. Kaya naman,
Hindi natakot si Zachariah sa Draco Hall dahil alam niyang walang gagawin ang Draco Hall sa kanila nang walang dahilan. Sa halip, ang magandang relasyon ng magkabilang panig kay Severin ay nangangahulugan na maaaring makatulong ang Draco Hall sa Brookbourne Mansion sa oras ng kanilang pangangailangan, na maaaring isaalang-alang ng isa na nakakuha ng isang malakas na taga-suporta. Napangiti ng mahina si Quintes at sinabing, "Pumunta ako ngayon dahil may sasabihin ako sa iyo, Ginoo. Kita mo naman ang sugat sa mukha ko, di ba?" Agad namang ngumiti si Sheila at sinabing, "Nagtataka ako kung paano mabubugbog ang isang Saiyan mula sa isa sa mga second-tier na pamilya ni Riversen. Nakalimutan mo bang dalhin ang iyong mga bodyguard kapag lumabas ka?" Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Quintes nang sa wakas ay sinabi niyang, "Ang mga sugat ko ay dahil kina Severin at Dayan." "Ano? Ang gwapo kong si Severin ang gumawa niyan." Agad na napakunot ang noo ni Sheila pagkatapos marinig iyon at sinabi nito sa kanya, siya ay karaniwang nagpapanatili ng isang napakababang profile at ayaw gumawa ng gulo. "Sinaktan mo ba muna siya, Quintes? Teka, nabanggit mo na may kinalaman si Dayan, di ba? Nahulog ka ba sa kanya at nabugbog bilang isang resulta?" Ahem. 2 beses na tumahimik si Zachariah at pinandilatan si Sheila. "Wala kang katibayan ng anuman, kaya mangyaring huwag gumawa ng ligaw na hula." Pagkatapos ay bumaling si Zachariah kay Quintes at tinanong siya, "Mas mabuting hanapin mo si Severin at ang mga Shanahan dahil sila ang nagkasala sa iyo. Bakit pumunta sa amin?" Napangiti ng mahina si Quintes at sinabing, "Pumunta ako para sabihin sa iyo na ipapadala ko ang mga tauhan ko sa bahay ni Severin at lulumpuhin siya ng matinding bagbog. Gusto kong pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa akin, at kahit ang kanyang babae at ang kanyang pamilya ay kailangang magbayad ng halaga." Sandali siyang huminto para makahinga at nagpatuloy, "Sana hindi na makialam ang mga Ballard pagdating ng panahon." Life After Prison. Kabanata 527. "Ano?" Nagulat si Sheila nang marinig iyon at agad na sinabi kay Quintes, "Gusto kong malaman kung nabugbog ka dahil nagustuhan mo si Miss Dayan. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na gawin ang pag-target sa kanila ng ganoon kung hindi ka makapagbigay ng isang matibay na dahilan para sa iyong mga aksyon?" Kaagad namang gumanti si Quintes, "Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung bakit ako nabugbog? Hihihi. Hindi ako takot sa mga Ballard. Pumunta ako dito para lang ipaalam sa iyo." Kinagat ni Sheila ang kanyang mga ngipin. "Ipinahihiwatig mo ba na ang Brookbourne Mansion ay wala sa antas ng isang pangalawang antas na pamilya tulad ng sa iyo? Well, binabati kita, naasar mo lang ako. Hindi ko hahayaan na umalis kayong dalawa sa lugar na ito ngayon." "Sheila." Agad siyang binutukan ni Zachariah. "Bakit ka ba nagpapakahirap? Buhay pa ako, alam mo. Wala ka pa sa posisyon para magdesisyon para sa Ballards." Hindi rin inasahan ni Zachariah na magiging ganoon kagalit ang kanyang anak dahil kay Severin. "Pero, tatay, gusto nilang bugbugin ang gwapo kong si Severin." Napatapak ni Sheila ang kanyang mga paa sa galit at labis na nag-aalala kay Severin. Si Zenoa ay nagsalita para kay Severin at sinabing, "Kami ay may utang na loob kay Mr. Severin, at si Mr. Valerian ay pumunta sa Brookbourne sa malaking bahagi dahil kay Mr. Severin. Sana ay muling isaalang-alang mo ang iyong desisyon, kung hindi, baka hindi mo nakayanin ang mga kahihinatnan pagdating ng panahon." Dagdag pa ni Keegan, "Kung hawakan mo si Mr. Severin, malaki ang posibilidad na hindi ka bibigyan ni Mr. Valerian yan." Nung pauwi na kami, narinig ko si Mr. Valerian na nakikipag-chat kay Mr. Severin, na nagpapakita lang na maganda ang relasyon nila sa isa't isa. Sa totoo lang, sa tingin mo ba ay magandang ideya na masaktan ang isang pinuno ng digmaan? Hahaha. Natawa si Jayden nang marinig iyon. "Ang galing mo magluto ng kasinungalingan. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa isang pahayag na napakaraming maluwag na katapusan?" Nakulong si Severin ng ilang taon, at nasa labas si Valerian sa larangan ng digmaan. Kailan at saan maaaring magkita ang 2 taong ito? Ngumisi si Quintes at sinabing, "Ano ang gagawin mo sa amin?" "Mga 3 taong gulang. Alam kong maganda ang relasyon ng pamilya mo kay Severin,
At si Miss Sheila ay may gusto rin kay Severin, pero minamaliit mo kami kung iisipin mo. Pwede mo kaming takutin yan. Pagkatapos ay sinabi niyang nakatutok kay Zachariah. Isa lang ang tanong ko sa iyo, Mr. Zachariah. Tutulungan mo ba si Severin kung magdesisyon akong atakihin siya? Walang magandang lalabas dito kung gagawin mo. Hindi inaasahan ni Zachariah na maglalakas loob na banta sa kanya ang sayan ng mga Novak, kaya galit siyang tumayo at sinabing, kung iyan ang sasabihin mo, tiyak na tutulong ako kay Severin. Noong una ay ayaw kong makialam dahil alam kong hindi ka makakapareha ni Mr. Severin. Ang mga tinatawag na elite fighter na iyon ay walang iba kundi sa maliit na mukha ng maliit na batik. Ganon ba siya kalakas? Napakunot ang noo ni Sheila nang marinig ang sinabi ng ama. Kung tutuusin, nakita niya lang na natalo ni Severin ang guardian ng kanilang pamilya, at ang taong iyon ay isa lamang sa level 2 Profound Master na itinuturing na pangkaraniwan kahit sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ang Novaks ay maaaring magkaroon ng higit pa sa ilang Profound Masters, at maaaring mayroong iilan na mas malakas kaysa doon. Saglit na huminto si Zachariah bago sinabing, dahil sa sobrang pagmamaliit mo sa amin, lalabas ako para sabihing tutulungan namin si Mr. Severin kung may balak kang gawin sa kanila. Sa sinabing iyan, maaaring magkagulo, at kailangan naming ilabas ang aming malalaking baril. Nang makita ni Sheila na mayroon ang kanyang ama, tumayo ang grupo niya, agad niyang inangat ang ulo niya at tinignan ng masama ang kabilang partido. Napaawang ng ilang beses ang mga labi ni Quintes nang marinig iyon, at sa wakas ay sinabi niya, ipapaalam ko sa iyo na ikaw ang sasakit ng ulo sa iyong mga kamay kung gagawin mo ang anumang bagay upang pigilan kami. Mayroon akong malayong pinsan na isang junior general, at bibisita siya sa aking pamilya sa loob ng ilang araw. Sigurado ka bang hindi ka natatakot na masaktan ang isang junior general? Life after prison. Kabanata 528. Umasim ang ekspresyon ni Zachariah nang marinig iyon. Ang mga junior general ay isang mabigat na pag-iral sa simula, at ang napakaraming mga koneksyon na karaniwan nilang mayroon ay mas nakakatakot. Gayunpaman, hindi natitinag ang kanyang desisyon nang maalala niyang maaari silang magpatulong si Severin kay Valerian sa isang tawag lang sa telepono. Pagkatapos ng lahat, ang isang junior general ay 2 ranggo na mas mababa kaysa sa isang war chief. Nang matapos niyang pag-isipan ito, diretsyong sinabi niya, hihihi. Dapat isipin mo na nagbibiro lang ako. Sa normal na mga pangyayari, ang mga individual na may ranggong junior general o mga war chief ay walang pakialam sa awayan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga pamilyang may mataas na uri. Kahit na kamag-anak mo siya, hindi kanya tutulungan nang hindi mo muna makuha ang mga katotohanan mula sa iyo. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, tinapik niya ang kanyang upuan at sumigaw. Mga kasama. Sa isang kisap mata, lumitaw doon ang ilan sa mga elite na mandirigma at guardian ng Ballards. Anong gagawin mo, Zachariah? Sigurado ka bang hindi ka natatakot sa pinsan ko? Siguradong pagod ka na sa buhay. Kinagat ni Quintes ang kanyang mga ngipin sa galit, dahil hindi niya akalain na ang pagbanggit sa kanyang pinsan ay hindi magkakaroon ng inaasahang epekto. Anong dapat nating gawin, miss? Takot na takot ang mga bodyguard na sumunod kina Quintes at Jada. Sila ang mga bodyguard ng Stones, at ang mga elite fighter na tinawag ni Quintes mula sa Riversen ay nasa Stones pa rin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jada matapos ang nakakagulat na desisyon ni Zachariah na sumalungat sa kanila, lalo na nang tawagin ni Zachariah ang kanyang mga tauhan. Hindi niya inaasahan ang kalalabasan nito, kaya't kakaunti lang ang mga bodyguards na kasama niya. Tumayo si Jada at pinandilatan si Zachariah. Mr. Zachariah, pinaalalahanan ka namin dahil sa kagandahang loob, kaya ano ang balak mong gawin sa amin ngayon? Papatayin mo ba kami? Malamig na ngumiti si Zachariah at sinabing, malaki ang naitulong ni Mr. Severin sa amin, pero dahil napagdesisyonan mo na siyang labanan, kaya naman. Oras na para suklian ko ang kanyang kabaitan. Hindi kita papatayin, ngunit ibibigay kita kay Mr. Severin para hayaan siyang makitungo sa iyo ayon sa gusto mo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Kunin silang lahat, pagkatapos ay itali at ipadala kay Mr. Severin.
Ang lakas ng loob mo. Pinandilatan ni Quintes si Zachariah at sinabing masama. Nababaliw ka na ba? Dapat mong malaman na hindi mo lang sinasaktan ang mga Novak kung sasaktan mo ako. Sasaktan mo rin ang pinsan ko, na maganda ang relasyon ko. Sumasagot siya sa Senior General ni Drac Odom. Bakit ko naman ipagmamalaki iyon? Si Zachariah ay hindi mapakali na makipag-usap sa kanyang mga kalokohan, kaya't muli niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Itali mo sila. Bagamat sinubukan pa rin ng mga bodyguard na lumaban, sa huli ay hindi sila kalaban ng mga tauhan ng Ballards. At pinasuko ng madali. Pagkatapos ay itinali ni Zachariah ang mga kamay ng mga bihag sa kanilang likuran at saka dumiretso sa tirahan ni Severin. Tingnan mo, Severin. Bakit ang daming sasakyan doon? Katatapos lang mag-almusal ni Dayan at Severin at nag-uusap sa bakuran nang makita ni Dayan ang mahigit 20 sasakyan na paparating mula sa kalsada sa ibaba. Life After Prison. Kabanata 529. Mukhang papunta na sila sa atin. Napasulyap si Severin at hindi napigil ang sumimangot. Pupunta ba sila sa bahay natin? Medyo nag-alala si Dayan. Huwag kang matakot, Ginang. Kasama natin, ang mga taong iyon ay haantong sa kamatayan kahit na sila ay taga-Cherrydom. Nakangiting sabi ni Lily. Yung mga Ballard. Kamukha ni Sheila yung nakaupo sa harap. Matapos tingnang mabuti ni Severin, ngumiti ito. Nakasimangot at nagtanong. Bakit siya nagdadala ng napakaraming tao dito? Phew, kaya siya. Nakahinga ng maluwag si Dayan nang marinig iyon, bagamat agad niyang iniwas ang tingin kay Severin at sinabing. Mukhang miss na miss ka na niya. Hindi siya pupunta para hanapin ka ng ganoon kaga kung hindi lang. Halos napa-facepalm si Severin nang marinig iyon. Sa tingin ko ay hindi iyon ang kaso. Hindi siya nagdala ng napakaraming bodyguard kahit noong nagpunta siya rito noong nakaraan. Maya-maya ay huminto ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada na may kalayuan. Lumabas ang lahat at nagsimulang maglakad papunta sa direksyon nila. Anong nangyayari? Nandito rin sina Zachariah at Zenoa. Kumunat ang noo ni Severin matapos sulyapan. Nariyan din sina Quintes at Jada. Na parehong nakatali. Ginawa ba iyon ng mga Ballard at dinala sila dito? Naguguluhan ang ekspresyon ni Dayan nang makita niya sina Quintes at Jada. Mabilis na umakyat sina Severin, Dayan, at ang kanilang mga bodyguard para batiin si Zachariah. Hahaha. Ano ang lahat ng ito, Mr. Zachariah? Bakit mo dinala ang pervert na iyon at si Miss Jada dito? Humagalpak ng tawa si Severin nang makalapit sa kanila at nakita ang bagbog pa ring mukha ni Quintes. Ito ay isang nakakatuwang tanawin na pagmasdan. Kung tutusin, karapat-dapat si Quintes sa pambubugbog na iyon matapos subukang ipilit ang sarili sa kanyang asawa noong nakaraang araw. Tumawa si Zachariah at sinabing, Mr. Severin, ang kasuklam-suklam na mag-asawang ito ay pumunta sa aking lugar at pinagbantaan kami sa pagsasabing kukunin nila ang kanilang mga tauhan na pilayin ka. Tinakat pa nila kami na huwag makialam pagdating ng panahon. Sandaling natigilan si Severin, ngunit hindi nagtagal ay humagalpak siya ng tawa. Mukhang ang mga Novak ay natatakot pa rin sa Brookbourne Mansion, sa ilang mga lawak. Alam nila na ikaw at ako ay may magandang relasyon, kaya't sila ay lumapit sa iyo at hiniling sa iyo na huwag gumawa ng anumang bagay kapag sila ay umatake sa akin. Gayunpaman, dapat kong sabihin, lubos akong nagulat na mahuli mo sila at ipadala sila sa aking pintuan. Pagkatapos ay malamig na samabad ni Quintes. Huwag kang masyadong mahiyain. Hindi tulad ng magagawa mo sa akin pagkatapos na mahuli ako. Pahihirapan kita kapag lumampas ka sa linya. Lumapit si Severin kay Quintes at hinampas ng likod ng kamay ang huli. Ang lakas ng loob mong takutin ako kapag nasa miserable na posisyon ka na. Malutong ang sampal, at umagos ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Quintes. Ikaw. Nagngagat ang ngipin ni Jada at pinandilatan si Severin. Sa tingin mo napakahusay mo dahil lang sa suporta ni Mr. Zachariah. Dapat kitang babalaan na ang mga Novak ay isang makapangyarihang pamilya, at ang isa sa malalayong pinsan ni Quintes ay isang junior general. Oh, isang junior general. Feeling proud, tama ba?
Itinakip ni Lily ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib pagkatapos marinig iyon at tinutuya si Jada. Life After Prison. Kabanata 530. Sumagot din si Abigail. Oo, ang mga junior general na tumulong sa pagpapatuloy ng kasamaan ay hindi karapat-dapat na ipagkaloob ang ganyang titulo. Sino ka para magsalita? Mga bodyguard lang kayo. Binaril ni Quintes sina Abigail at Lily ng masamang tingin. Matigas pa rin siya sa pagpapakita ng pagiging superior niya noon dahil naniniwala siyang hindi maglalakas loob na gawin sa kanya si Severin at ang iba pa. Maaari nilang sabihin kung ano ang gusto nila. Ito ay isang lupain ng malayang pananalita. Ngumiti ng mahina si Severin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zachariah at sinabi, "Salamat sa iyong kilos, Mr. Zachariah, ngunit ang mga taong ito ay hindi magagawa ng marami, kung mayroon man. Ang iyong pamilya ay hindi kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kanila. Mamamatay sila kung ipapadala nila ang kanilang mga tauhan dito." Alam na alam ni Zachariah na walang magagawa ang mga Novak o ang kanilang junior general kay Severin kahit wala ang tulong ng mga Ballard. Magkagayunman, ang dahilan kung bakit niya iyon ginawa ay para lang mapasaya si Severin at ipakita ang kanyang sinseridad. Ngumiti siya at sinabing, "Ngunit hindi kami maaaring maupo lamang. Malaki ang utang ng mga Ballard sa iyo, at hindi tayo maaaring maupo nang walang ginagawa kapag nilinaw ng mga taong ito na gusto nilang saktan ka at ang iyong asawa." Alam ni Diane na makapangyarihan si Severin, ngunit hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Dahil dito, medyo natatakot pa rin siyang masaktan ang isang junior general. Ngumiti siya kay Zachariah at sinabing, "Maraming salamat sa iyong tulong, Mr. Zachariah. Oo, hindi mo ba naisip na dapat mong pahalagahan ang aming kabaitan, Severin?" Nag-cross arm si Sheila sabay pout ng galit. Ngumiti si Severin at sinabing, "Hindi mo ako naiintindihan, Sheila. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon." "Well," sinabi ni Zachariah, "dinala na namin sila dito, kaya ipauubaya namin sa iyo ang pakikitungo sa kanila ayon sa gusto mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Severin, nandyan kami para sa iyo kung sakaling kailanganin mo kami. Ang ating dalawang pamilya ay magtutulungan sa hinaharap at magpapaunlad ng magandang relasyon." Lumabas kaagad sina Judith at Maurice nang marinig nila ang unang kaguluhan, ngunit mataktika silang tumayo sa isang tabi at walang pagkakataong makapagsalita. Matapos marinig ang pahayag ni Zachariah, tuwang-tuwa si Judith dahil pakiramdam niya ay wala silang dapat ikatakot sa Brookborn kung magkakaroon ng magandang relasyon si Severin sa Ballards. Hindi niya naiwasang humakbang pasulong at pasalamatan sila ng nakangiti. "Maraming salamat, Mr. Zachariah. Tama ka. Parehong dapat na patuloy na makipag-ugnayan ang ating mga pamilya at magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa." "Oo, Auntie. Tamang-tama." Lihim na natuwa si Sheila dahil alam niyang haantong ito sa mas maraming pagkakataon para mapalapit kay Severin. Hanggat nagsusumikap siya, baka ma-inlove pa si Severin sa kanya, at balang araw ay maging babae siya ni Severin. Hindi naman nagalit si Diane na nakatayo sa isang tabi nang makita ang kalokohan ni Sheila. Sa halip, hindi niya maiwasang mapahadjejek sa sarili dahil lumalaki na ang pagkatao ni Sheila sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi siya masyadong gusto ni Severin, kaya wala rin sa lugar ni Diane ang magsabi ng kahit ano. Naniniwala siya na ang mga emosyonal na bagay ay dapat hayaang umunlad ng organiko, nang hindi pinipilit. Pinapakain si Severin sa kalokohan ni Jada at Quintes. "Gaano kalaki ang pagiging isang bastos mo, Quintes? Hindi ba't tinuruan kita ng maayos na leksyon noong nakaraan? Wala akong pakialam kung guluhin mo ako, pero pinilit mo pa ang asawa ko kahapon. Di ba sabi mo gusto mo akong gawing lumpo? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataong iyon ngayon din." Pagkatapos ay sinabi niya kay Abigail, "Kalagan mo sila." "Oo, sir." Lumapit si Abigail, naglabas ng punyal, at pinutol ang lubid na ginamit upang itali sila. Isang pagkakataon. Sa sobrang takot ni Quintes ay napatras siya ng ilang hakbang habang nakatingin kay Severin at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin, Severin?"
Sinasabi mo bang gusto mo ng one-on-one na laban?